Hello guys and welcome sa panibagong video. At sa video natin ngayon is pag-uusapan natin ang tanong na lagi kong naririnig na, bakit ka ba nagba-vlog? Ang kasunod niyan, mag-vlog na din kaya ako? So first things first, bakit nga ba ako nag-vlog? Unang-una dyan, of course, kakapanood ko yan dati ng mga vlogs ni Will Dasovich at grupo niya at iba pang kaera niya like Lloyd Cadena, etc. So parang naisip ko na parang ang cool, ano? Parang nadodocuments nila ang buhay nila, etc. Ganito, ganyan. So, dati pa, naisipan ko lang mag-vlog din. Like, 2015, 2016, ganyan. But natakot ako noon. Kasi iniisip ko na, paano kung walang manood? Walang mag-subscribe, etc. So, may pumipigil sa akin noon na mag-vlog. So, nung huli, around 2 years ago, so, parang parami na ng parami yung nagbablog. May yumaman sa vlog. At isa din yung rason, bakit ko siya sinimulan? Sabi ko, or inisip ko na baka dito ako yayaman. But nung nagsimula na ako, nandun yung pressure. Kasi nga, yung iniisip ko dati is, dapat maraming views, maraming mag-subscribe, may magla-like, may mag-share. So, na-pressure ako na gumawa ng content at yung kinalabasan is minsan hindi ako kontento sa mga in-upload ko but ina-upload ko pa din. But nung huli parang nakakapagod na din kaya matagal yung mga interval ba ako nag-upload kasi sa pressure nga kasi walang ang nanonood. Kukunti yung views, may mga nag-subscribe. So maraming salamat sa mga subscribers ko dyan at mga nagko-comment. So nung huli parang naisipan ko na mag-continue na kasi balak ko na din dating tumigil. Pero i-continue ko na lang yung pagbablog pero hindi na siya for the money, for the views, for the comment, for the share. But kung mangyari ang maraming subscribers, maraming views, so it's okay. Maraming salamat. But ang purpose ko ngayon, bakit ako nag-vlog, is for documentations, diaries. Of course, bilang isang OFW, gusto ko din ma-documents yung buhay ko dito sa abroad at i-share yung mga experiences ko dito at mapanood ng pamilya at kaibigan ko sa Pinas bakit ako nagpatuloy sa pagbablog at nawala yung pressure sa akin na dapat everyday, weekly, may upload. Ano ba yung gagawin kong content? So, yan yung mga pressure ko dati. But, nawala yun bigla nang naisip ko na hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo para mag-vlog. Kasi makikita ngang parang hindi natural, makikita parang pilit yung kalalabasan ng vlog. At kung mababa man ang views, walang mag-subscribe, walang mag-comment, ayos na sa akin. Parang hindi na ako nang hihinayang, hindi na ako nawawala ng loob na walang nagla-like, walang nagsasubscribe. So, nung naisip ko na for documentation na lang, parang ang gaan na sa loob ko na gumawa ng videos. Kasi nga, kahit dati, pag lumabas ako, parang nahihiya akong mag-video, ganyan. Kasi parang
pressure nga kasi iniisip ko yung pressure sa pagbablog. So, sa mga nakaraang vlog ko is parang nagawa ko na siyang mag-vlog sa labas na hindi ko na iniisip kung ano ang sasabihin ng mga tao sa paligid as long as hindi ako nakakaistorbo sa kanila. At yun, parang ini-enjoy ko na siya ngayon. At ito nga, sa katagalan ko na din sa pagbablog, kahit papano is nakabili din ako ng action cam na gamit ko. At nakailang beses na din akong bili ng microphone kasi nga dati pressure ako na dapat maganda yung quality ng vlog, maganda yung sound, etc. ganyan. Pero walang makontent na maisip dati na may camera ka nga, may microphone ka nga. But now parang nakikita ko na yung purpose bakit ako may ganito na. May vlog, may video is to document my life here as an OFW para ma-share ko na din sa iba kung may manonood man kung anong buhay meron sa pagiging OFW. At of course sa Pilipinas, sa family at friend ko, mapanood nila ang parts ng buhay ko dito. At yun nga, parang nawala na yung pressure, nawala yung takot. Kaya kung naisipan mo magsimula ng vlog, is simulan mo na. Huwag kang magpadala sa pressure. Kasi pag nagpadala ka talaga sa pressure sa pagbablog, is mahihirapan kang gumawa ng content mo, ng vlog mo, etc. Kaya kung ako sa'yo, kung gusto mong mag-vlog is simulan mo na kahit magsimula ka muna sa cellphone kasi ako nung nagsimula naman ako sa Samsung kong cellphone at kahit external mic nga wala. Ang gamit ko lang noon is earphone, yun lang ang sinimulan ko ng pagbablog. So paunti-unti, may trabaho naman, is naisipan kong mag-upgrade. Yan, bumili na ng mga external mic, bumili ng action cam. So yun lang naman yung ginastos ko sa pagbablog ko. Pero hindi na ako pressure ngayon like before na dapat may content, etc. ganyan. Kahit papano is may na-inspire na din ako mag-vlog. Yung pamangkin ko, shout out sa kay Caitlin, love. So, advice ko sa iyo is pagpatuloy mo lang yung pagbablog, enjoy mo lang, at huwag kang ma-pressure. Huwag kang magaya sa akin na na-pressure dati kaya parang pilit yung vlog. Ganyan, basta i-enjoy mo lang yan. Suportado kita. At ito nga, advice ko sa mga may balak mag-vlog is simulan nyo na ngayon. Kasi pag hindi nyo yan sinimulan, is hanggang dyan lang kayo, hanggang kailan ba ako magbablog? Kailan ba ako magsisimula? Sisimulan ko ba yung pagbablog or hindi? So, yan din ako nung una. Kaya, nung sinimulan ko, parang tuloy-tuloy na din. Ini-enjoy ko na lang siya ngayon. Wala ng pressure. Parang maluwag na sa loob ko yung pag-video kasi nga hindi na ako pressured kagaya dati na dapat maraming views, etc. ganyan. So, kung tumaas man yung subscribers ko, dumami man yung views ko, salamat. Pag wala, edi ayos lang. Yung purpose ko na lang talaga is documentation para pag tumanda at nag-for good sa Pinas is pwede kong balik-balikan kasi nasa YouTube na, nasa internet na yung mga videos ko nung nandito ako sa abroad. Of course, pag nag-for good na ako sa Pinas, pag umuwi na, pag tumanda na. So, sa pagbablog is nakikita ko din na unti-unti yung development, of course, sa sarili ko na hindi na ganun ka mahiyain just like before. Tumataba, pumapayat, etc. Of course, kasama na yan. Ayun nga, kasama na din ito sa pagiging content creator siguro, itong documentation of life.
So, kaya hindi ko na talaga pinipressure yung sarili ko, guys, na mag-upload everyday, na gumawa ng mga production na content. Pero hindi pa naman ako dumating doon kasi nga wala din naman akong camera, etc. Parang ito nga, for documentation lang talaga. Kaya kung ako sa inyo, kung may balak kayong mag-vlog, is simulan nyo na. Huwag na kayong magdalawang isip na sisimulan mo ba yan or hindi. So, simulan mo na at mararamdaman mo na lang na ini-enjoy mo na siya. At huwag ka lang magpa-pressure kasi doon ka talaga mahihirapan sa paggawa mo ng content kung pinipressure mo yung sarili mo. So guys, hanggang dito lang. I hope yung video ko na to is na-enjoy nyo kahit papano at nakatulong sa inyo kung magsisimula ba kayo ng vlog or hindi. At maraming salamat sa panonood kung nakaabot ka sa part na to. At guys, ingat kayo palagi. At again, maraming salamat. Like, share, and subscribe. So, paalam. Kita-kits tayo sa susunod na vlog at ingat kayo lagi. Ciao, ciao.